Kung ang chase down block na ito kay Andre Iguodala ang best play sa career ni LeBron James para tuldukan ng historic 3-1 comeback sa isang NBA Finals, ang tingin namang ito ang nagpatibay sa pundasyon ng kanyang legacy. Pero bago tingalain si LeBron sa kanyang pedestal bilang hari ng NBA ngayon, minsan pinagdudahan ang kakayahan niya at nalagay sa alanganin ang kanyang kadakilaan dahil sa kanya at sa Celtics. Pero noong Game 6 sa 2012 Eastern Conference Finals kontra Kevin Garnett at Boston, nagsimulang tumibay ang marka sa liga ni LeBron nang masaksihan ng daigdig ang ganitong tingin ni King James. Mula nang makita ng NBA ang ganitong titig, unti-unting nawala ang pagdududa sa kakayahan ng hari iconic na tingin ni LeBron James at ng kanyang rivalry against Kevin Garnett. Ang play na ito sa Game 1 ng 2012 Eastern Conference Finals ang pinaka-the best na maglalarawan kung gaano ka-intense ang rivalry sa pagitan ni LeBron James at Kevin Garnett. Nadala na sa personal level ang laban sa pagitan ng one of the most dominant player ng liga versus isa sa mga dying breed ng finest trash talkers ng NBA. Pero para maintindihan kung bakit ganito ka-big deal ang labang ito sa dalawa, dapat muna nating maunawaan ang mga pangyayari ilang taon bago ang 2012 Eastern Conference Finals. Taong 2007, ibang-iba pa ang basketball landscape ng NBA. Mayroon pang Supersonics team at hindi pa gaanong naiinlaban liga sa pagtira ng 3-point shots. At ang super team na ito ay hindi pa na-assemble. Si Kevin Garnett ay nasa Minnesota Timberwolves. Nagpo-poste ng league-leading numbers pero bigong makakuha ng tagumpay bilang isang team. Sa kanyang 12 taon sa liga noon, isang beses pa lang nakatungtong ng conference finals ang tinaguriang big ticket. Meanwhile sa Cleveland, ang isang 22-year-old na LeBron James na 4 na taon pa lang sa liga ay bumuhat na sa Cleveland Cavaliers mula sa 17-win disaster bago siya dumating tungo sa kanilang pinakamataas na winning total sa loob ng 15 taon at binitbit ang Cavs sa Promised Land noong 2007. 4 na taon pa lang, nagawa na niya ang project na madala ang team sa kampyonato na buong karirang gugugulin para sa ilang all-time great. Sa sistema ngayon ng NBA na parang pangangailangan ng bumuo ng isang super team para lang mag-champion, nakasanayan na rin ng mga superstar na dumikit sa mga koponan na sa tingin nila ay maglalapit sa kanila sa pangarap na makatungtong sa Promised Land, the championship. Paano mo masisisi ang isang Kevin Garnett sa kagustuhan niyang hindi mabulok sa isang basurang team at nakakita ng oportunidad na bumuo ng isang super team kasamang isang Paul Pierce ng Boston at Ray Allen ng Seattle Supersonics heading sa 2007 to 2008 season, kesa naman mag-aksaya ng panahon sa kanilang mga koponan na walang tsansang makatikim ng lasa sa NBA Finals at naghihintay ng panahon na mapabilang sa mga greatest of all time na hindi man lang nakatikim ng championship. Bago ang formation na ito, 5 beses pa lang combined nakalagpas ng second round ng playoffs sina KG, Pierce at Allen. Sila ay 10, 11 at 13 taon na sa liga respectively ng taong iyon. At individually, bago ang Big Three formation ng Celtics, 13 beses lang silang nanalo combined sa Cavaliers, samantalang si LeBron ay 16 na beses nang nananaig sa kanila habang nagpo-poste ng ganitong mga numero. Take note, ito ay nasa pagitan ng 19 years hanggang 22-year-old na LeBron at ginagawa niya ito sa 3 sa pinakamahuhusay na player sa liga. As an individual, hindi nila malagpasan si LBJ. Pero sa pagkakabuo ng Big Three, samahan pa ng isang prime Rajon Rondo, nabuo ang isang 4-headed monster ng Eastern Conference. And true enough, hindi nakalagpas si LeBron sa kamay ni Garnett at ng Celtics. Dumapa ang Cavs ni LeBron noong 2008 sa semifinals ng Eastern Conference. At noong 2009 to 2010 playoffs, dinurog muli ng super team ng Celtics sa Eastern Semis ang Cleveland ni LeBron. At simula noon, eto na ang pinaniwalaan ni Kevin Garnett. We broke LeBron. We broke LeBron. Ayon kay Garnett ay hindi naman si LeBron ang pangunahing dahilan nila ng pagbuo sa super team noon, kundi ang San Antonio Spurs na may version din ng Big Three. Pero bilang individual rivalry, gusto din nilang daigin ng player na tumatalo sa kanila palagi noong magkakahiwalay pa sila. Naniwala si Kevin Garnett
na sila ang dahilan kung bakit nagdesisyon si LeBron James ng ganito right after ibagsak ng Boston ang Cavs sa playoffs. I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. Ayon sa 2004 MVP, Understand how you got the Cleveland, how you got the Miami Bill? Remember that? We broke LeBron. nang sumama si LeBron sa Miami, nabuo ang version ni Pat Riley na Big Three. At nang mag-cross muli ang landas ni LBJ at KG at Celtics sa Eastern Conference Semis noong 2011, Super Team versus Super Team, pinakita ni LeBron na kung kinaya siya ng Celtics noong nag-iisa siya, hinding-hindi na mababalik ng TD Garden Squad ang isang LeBron James. Nanalo ang back-to-back MVP kontra KG sa serye na 4-1. At kung dati ay hindi gaanong iniintindi ni Garnett si LeBron, ang Miami na ngayon ang dapat nilang asikasuhin sa Eastern Conference bago intindihin ang West. Nang sumunod na season, nagpang-abot na naman silang muli sa 2012 Eastern Finals. Ito na ang magiging career-defining moment para kay LeBron. Mahigpit ang laban ng dalawang super team. At ang play na ito nga sa Game 1 after ma-foul ni KG si LeBron, kitang-kita ang intense rivalry sa pagitan ni LeBron at KG. Simpleng trash talk si LeBron, gigil na gigil naman si KG. Mahigpit ang serye. Naging tabla sa 2-2. Pagdating ng Game 5, gusto muling i-validate ni KG ang paniniwala niya. We broke LeBron. At iyon nga ang nangyari. Tinalo ng Celtics ang Heat sa pagtuldok ni Paul Pierce ng isang 3-point shot sa harap mismo ng paningin ni LeBron. At si James ay nakaisang field goal lang sa huling 8 minuto ng Game 5. Sa panalo ng Celtics, muling ipinaalala ni KG ang pwede nilang gawin kay LeBron kung ano ang ginawa nila sa kanya noong 2010. Ang pagkatalo sa Game 5 ay nagdala ng matinding pressure kay LeBron. Isang talo pa at bubuhusan na siya ng kahihiyan. Bigong mapag-champion ang Cleveland sa kanyang 7 taong pamamalagi. Inabandona ang kanyang hometown. Isang super team na inaasahang mag-champion pero dumanas ng soul-crushing defeat kay Dirk Nowitzki. At ang posibilidad na buwagin na ni Pat Riley ang isang failed experiment na Big Three. Kung sakaling matatalo pa sila sa next game, ay 2 beses na silang mabibigo na magkampiyon. Nang mga panahong ito ay naikumpara na siya na walang killer instinct na gaya ng kay Kobe, walang clutch genes gaya ni Michael Jordan. Kaya kung matatalo pa sila, ay mawawala na siya ng karapatang masama sa usapan ng greatest of all time. Ang lahat ng kanyang individual accolades mula 2003 hanggang 2012, lahat ng taginting at kinang ng mga nakasulat sa kanyang resume ay kukupas at magtutunog lata na lang kung hindi sila mananalo sa do or die game sa Game 6. With his back against the wall, para siyang nasa gilid ng bangin na isang talo pa ay magsisilbing tulak pahulog sa worst professional embarrassment ng modern sports era. Hindi pa nakaranas ng ganitong katinding mental pressure si LeBron sa kanyang buong professional career. At ang naghahain pa nito sa kanya ngayon ay ang mismong team na nagpatikim sa kanya ng sangkaterbang pait noong 2008 at 2010 sa Cleveland. Simula ng pagkatalo nila ng Game 5, walang kinausap si LeBron. Ayon kay Dwayne Wade na itinuring niyang best friend, noon lang niya nakita ang ganoong focus ni LBJ. Parang hinanap ang kanyang sarili. Nakataya ang kanyang legacy sa Game 6. Make or break. Isang pagkatalo na bubura sa alamat ng isang LeBron James o isang panalo na magre-redirect ng kanyang greatness to another level. Pagdating sa Game 6, sa tingin niyang ito, papakita ni LeBron kay Kevin Garnett na mali ang kanyang pinaniniwalaan. At hindi si KG, hindi ang Celtics, ang sisira sa pagsimento ng kanyang legacy. Bago magsimula, ganito ang titig ni LeBron. And right from the get-go, nag-deliver ng samot-saring menu ng puntos si LeBron. Ginawa ni LBJ lahat ng ito ng walang ngiti. 45 points, 15 rebounds at 5 assists. At iyon ang naging best finals performance ng kanyang career dahil sa laki ng nakataya sa laban.
Isang laban na nagligtas ng kanyang legacy. Isang panalo na nag-validate ng kanyang dominance. Nakaligtas sila sa Game 6 at tuluyang kinuha ang serye noong Game 7 nang magposte siya ng 31 points at 12 rebounds. At nanalo na rin sila ng kampyonato over sa three-headed young monster ng Oklahoma na Durant, Westbrook at Harden. With all the pressure na nasa kanyang balikat, pinatunayan ni LeBron sa Game 6 win na iyon na hinding-hindi siya mawawasak ni numan. Hindi ni Kevin Garnett, hindi ng Celtics. Unti-unti, nag-decline at nabuwag ang super team ng Boston. Samantalang nanalo pang muli ng isang championship ang Big Three ng Miami bago balikan ni LeBron ang kanyang hometown sa Cleveland at alayan ng isang ipinangakong championship. Bago pumunta ngayon sa Lakers at dagdagan ang kampyonatong nakasabit sa kanyang balikat. Si LeBron James ay naging isang bayani para sa mga team at basketball community na inalayan niya ng championship. At sa kanyang 17 season sa NBA, si LeBron ay nananatiling as dominant as ever. Patuloy na isinusulat ang kasaysayan niya sa liga at patuloy na pinatatatag ang pundasyon ng kanyang legacy. Kaya bago nasaksihan ng mismong mga mata natin ang pag-a-unfold ng husay ni LeBron James, once upon a time, nagsimula ang kanyang alamat sa ganitong tingin. Isang tingin na sumagip ng kanyang legacy. To wrap up ay gusto nating pasalamatan ang mga taong patuloy na nagbibigay sa atin ng suporta. Salamat po sa inyong lahat na patuloy na nanonood at nagsusubscribe sa ating channel. Naabot na natin ang halos 6,000 subscribers. Road to 7K naman tayo. Hanggang sa susunod nating video, huwag kalimutang mag-like and subscribe sa pinakabagong interactive sports channel. Ito